Ganito ang paggawa ng bubong sa ibang bansa. Ang mga manggagawa ay gumagamit ng foam boards na iniipon nila na parang nag-a-assemble ng mga building blocks. Maraming tao online ang humahanga, sinasabing maganda ang trabaho ng mga manggagawa at makapal at matibay ang foam boards. Kapag nailagay na ang mga foam boards, naglalagay sila ng asphalt glue para gawing waterproof ang bubong. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng mahusay na insulation at waterproofing. Para klaro, hindi ito isang uri ng carpet. Ito ay asphalt paper at ang itim na likido na nakikita mo ay ang asphalt mismo. Tumutok ito ng maayos at makinis na kailangan ng ilang dekada ng karanasan para makuha ang ganitong kalidad. Sa maraming tahanan sa ibang bansa, ang insulation layers ay kadalasang gawa sa foam. Dito, direktang nilalagay ang foam board sa dingding para sa insulation at tumatagal ito ng dekada basta't tama ang pagkaka-reinforce. Ngunit may kahinaan ito. Mas mabilis na nasusunog ang foam board insulation sa sunog. Kaya kung may budget ka, magandang ikonsidera ang ibang materyales. Ang mga foam boards ay mas angkop para sa mga bahay sa mas malamig na rehiyon. Isa pang bagay na dapat tandaan ay hindi gawa sa semento ang mga bahay na ito. Sa halip, gumagamit sila ng glue para idikit ang mga bricks na nagpapabilis ng konstruksyon kumpara sa tradisyonal na semento. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay ng mga bahay sa Greenland? Ang pula ay para sa tindahan at restaurant, asul para sa mga mangangaso, berde para sa mga tagadala ng sulat, itim para sa istasyon ng pulis, at dilaw para sa klinika. Ang Greenland ay isa sa may pinakamataas na kaso ng pagpapakamatay sa buong mundo. Dahil sa matinding klima nito, mayroon lamang humigit kumulang 60,000 katao sa Greenland. Sa 2.17 milyong kilometro kwadrado ng lupa, ito rin ang bansang may pinakamababang density ng populasyon sa buong mundo. Maaaring ihambing ang Greenland sa Antarctica sa aspetong pinakamababang temperatura at karaniwang kapal ng yelo, kung saan 80% ng lupa ay natatakpan ng mga glacier. Ang tanging populasyon ay nasa kahabaan lamang ng katimugang baybayin. Walang mga kalsada sa pagitan ng mga bayan. Lahat ng pagbiyahe ay ginagawa sa pamamagitan ng eroplano, bangka at snowmobile. Kaya kung ikukumpara sa walang nakatira na kontinente ng Antarctica,